So yun, panibagong araw, panibagong vlogs na naman po tayo. Meron tayong Epson L120 dito. So ang problema nito ay ayaw daw kumain ng papel. Try natin buksan to kung ano ang pinaka-problema niya sa loob. Pero bago yun, i-test print muna natin para makita natin kung talaga bang ayaw kumain ng papel. So yun, let's go! Yan, switch on natin yung printer. So, try muna nating mag-test print bago natin buksan. Pero may technique tayo dito. Bago natin buksan yung printer, ang gagawin muna natin ay mag-basic repair tayo. Kung di kaya sa basic repair, so kailangan na natin talagang buksan yung pinaka-printer, yung cover, tatanggalin natin ito lahat. At itong nasa printer ink cover. So, lahat to tatanggalin natin para makita natin yung roller kung may nagbara ba or ano ang nasa ilalim. So, normal naman yung reading ng printer. So, wala namang problema. So, wala pang indicator light dito na nagsasabi na sira siya. So, wait lang muna natin dahil nag-reading pa yung printer. So, pinakauna natin gawin ay mag-test print para makita natin talaga na kung ayaw talaga niya kumain ng papel. Meron na akong linagay dito na papel. Yan. So, ito ang gagamitin natin para sa test print. Yun, bago natin ipagpatuloy yung tutorial natin, sa bago lang sa channel ko, please don't forget to like and subscribe our channel. And pakiclick na rin ang notification bell para sa mga susunod nating mga upload na katulad nito. So, yun. Reading pa rin. So, wait na lang natin hanggang sa matapos yan. So yun, stable na yung pinaka indicator light niya, power light, indicator lead. Yan, tingnan natin. So wala siyang error. So kung mag-error kasi, pupula to. So normal siya, as is normal, wala talagang error. So ngayon, ang gagawin natin ay mag-test print tayo. So ito na yung gagamitin natin para mag-test print. Yan, select nyo lang yung printer nyo. Yan, tapos print. So, yun. Yun. Ayan. Ayaw nga niya tanggapin yung papel. At saka, yun na. Error na siya. So, bago natin to buksan, gagawin muna natin yung pinaka basic na repair bago natin buksan yung pinaka cover niya. So, sundan nyo lang ako para makuha nyo kung paano natin buksan. So, una natin gawin ay patayin muna natin yung printer at saka i-cancel natin yung na-test print natin. Cancel nyo. Katapos nyo makancel, so, itong papel kunin nyo. So, tingnan nyo dito, banda. May ano siya. May parang bumabangga doon sa ilalim. So, una natin gawin, bago natin mabuksan yung pinaka-cover ng printer, so dating gawin, kumuha kayo ng board paper. So, ito. Board. O kahit na ano, basta medyo matigas. Pasok nyo dito sa front. So, hinahinay lang kasi may lever to. So, yung parang ano sa gitna. So, ipasok nyo dyan. Pasok nyo din doon sa pinakaloob. Yan, tulak nyo lang. At saka yung lever, itaas nyo lang, iangat nyo lang yung lever. So makikita nyo yung lever doon sa kabila. So tingnan natin. Dito nyo makikita yung lever, pero hindi natin makikita dito. So ipa-plus ko na lang sa screen kung ano yung forma ng lever. So dudukutin nyo lang, tapos iangat nyo. Iangat nyo yung lever. May spring kasi yan sa loob. Bago nyo ipasok yung board. Yan. Angat nyo yung lever dito sa likod. Pag nakaangat na yan, tulak nyo yung board nyo. Papunta doon sa kabila. Yan, di ba? Matigas. Posible may ano to. May nakaharang. Yan. Silipin nyo lang doon sa likod. Pag napasok nyo na to, yan. Pag napasok nyo na yan,
silipin nyo dun sa kabila. Baka may nakaharang. So yun, sisilipin natin. Yun, wala namang nakaharang. Kung nakita nyo, nandyan na yung board na pinasok natin. Walang nakaharang. Sikan yung gawin ay iikutin nyo yung dito, roller. So yung roller na pagkakain ng papel, tapos siya iikot. Bago nyo ikutin yung roller, tatanggalin nyo muna yung pinaka clutch gear dito. Tanggalin nyo yung clutch gear na yan. Tulak nyo papunta doon. Yan, papunta sa likod yan. Tulak nyo. Clutch gear yan. Kikita naman yan dito. Yan, ito clutch gear to. Tulak nyo lang para mahawi nyo itong printer head. Yan, ito yung clutch gear na sinasabi ko. So, kung nakaganyan kasi yan, yung printer head, di nyo yan mahahawi papunta dito sa kabila. Tapos, ang gawin natin ay ikutin natin yung pinaka-gear dito. Yan. Pag naikot na yan, ang sunod nyong iikutin ay itong roller naman. So, dito nyo itapat sa may gear. So, kuha lang kayo ng flat screw, kahit na anong flat screw. Tapos, tapat nyo yan sa may gear. So, ikutin nyo lang. Balik, pataas. Yun. So, yun ang una nyong gawin bago tayo magbukas ng printer. Kasi, baka nag-stuck lang yung mga gear niya, roller, hindi makagalaw dahil yun, ang cause niyan ay hinila. Pag nag-paper jam kasi yung papel, hinila nyo dito, titigas yung mga gear dyan sa ilalim kasi pabaliktad yung ikot. Tapos maybe merong mababali na spring. So di na tayo pupunta doon kung magiging okay to ngayon. So kung may bali to, posible, kung maraming papel ilalagay nyo dito, kakainin yan. So maraming kakainin na papel. Yan, may tendency na may bali na spring doon sa mismong roller niya. Paper guide dito sa likod. Yan, switch on natin uli. Tapos mag-test print tayo uli. So marami na rin akong mga tutorial na katulad nito. Ginagamitan ko ng board. Hindi ko na binubuksan. So yung iba, nagiging okay. Yung iba naman ay hindi. Talagang nag-error na agad. Hindi pa siya buti pa yung kanina, walang error. Ngayon, na naikot na natin, nag-error siya. Try natin i-off uli. Bukan natin i-on uli. Yan, kasi pa yung mga doon. So, mayroon pang isang problema, ito. So, natanggal. Yan, di ba? So, magiging cause yan ng paper jam. So, madali lang to ibalik. So, pwede din na natin to buksan. Balik natin yan. Balik muna natin bago tayo mag-test print. Para mahila nyo yung printer head. So, katulad ng sinasabi ko, tulak nyo yung clutch gear dito. Para mahila nyo yung head. Pinaka-head. So, siguro ko may may nag-ayos na nito. Dahil, ba't natanggal to? Kasi ito basta-basta natatanggal. Yan. So yun, nabalik na natin. Switch on natin uli. Wait lang natin. Babasa pa kasi yan. So yun, medyo hindi na siya matigas. Ikot na siya maganda na yung ikot niya. So di pa natin binuksan. Inikot-ikot lang natin yung mga feeder doon sa kabila at saka itong pinaka-roller niya. Roller guide. Yung mataas na yan. Paper guide. Marami kasi itong roller. Dito may roller din to. May roller dyan. Tapos doon, picker. Dalawa bottom up. Tagakuha ng papel. Tagatulak. Doon sa likod. Yun ang inikot ko. At saka ito. Yan, dalawa. So, pagkatapos mag-reading nito, mag-test print tayo ulit. Kung hindi na ba nag-error. So, kanina, pag on natin, nag-error agad. Dahil yan doon sa ito, plastic. Matanggal. So, ngayon, nagre-reading na siya. At wala pang error na pinapakita. So, yan. Green light pa yung nakikita ko sa ngayon. So, itaas natin yung camera para makita nyo kung nag-error pa ba. Diba? So, steady na yung green light. Yan. Kung nakikita nyo. So, ngayon, magti-test print na naman tayo. So, test print tayo uli. Ayaw pa rin. So, posible may putol to sa likod. So, tingnan natin.
kung may putol ba talaga. So, cancel natin yung print. So, posible, ipapakita ko sa inyo kung may putol ba talaga doon sa likod. So, yan, nakatalikod na. Para makuha natin yung pick up roller, kailangan natin tanggalin tong waste tank. Iangat nyo lang. Lahin nyo lang sa baba. So, ito yung waste tank. So, yung sinasabi kong posible may putol, ito yon, bottom pick up roller. So, may top pick up roller pa to. So, tatanggalin natin to. Sisilipin lang natin kung mayroon bang putol. Kung wala, eh, tingnan na naman natin sa iba. So, yan. So, ito yung pick up roller. Diba? So, posible putol na to dahil naiikot papunta doon at naiikot papunta dito. Yan. Diba? So, dapat isang ano lang to. Isang way lang. Kung papunta doon, doon lang talaga yan. Di yan maiikot pabalik. So, ito yung sinasabi ko na may putol. Kaya, ayaw kumain ng papel. So, ngayon, kung di natin to i-repair, tatanggalin lang natin yung putol. So, magpiprint pa rin yan. Kaso, pag marami ang papel na linagay nyo dito, magpi-feed yan ng maraming papel. So, di po siya kukuha ng isang papel lang. So, madami yung kukunin niya. So, halimbawa, may 4 kayo na nilagay dito. So, posible yung 4, kukunin yan lahat. Ipipid niya yun doon sa printer. So, ang gagawin natin ay i-repair lang natin yung spring kung wala kayong pangpalit, di ba? So, posible ito yung error, di ba? So, para makita nyo na talagang kakainin niya lahat, so, wag muna nating i-repair to. Tatanggalin muna natin yung nabali dyan. So, mabilis lang to. So, ano lang, iangat para makita yung bali. Yan, di ba? So, yun. Kung nakikita nyo, di ba? Yan. Yan ang sinasabi ko. May bali na. Yan. Di ba? So, ang cause nito, bakit siya na bali? Dahil kung magpiprint yan, tapos biglang nag-jam, tapos nakapasok na yung papel, halimbawa nakapasok na yung papel, nahati na sa gitna, bubunutin nyo dito sa likod, yun, posible mabali to dahil pabaliktad yung bunot nyo. So ngayon, itatry natin, ibalik natin to nang di natin nire-repair yung spring para maipakita ko sa inyo na talagang kakainin niya yung buong laman ng feed dito. Halimbawa, maglagay tayo ng 3 or 4. So, subukan lang natin para makita natin kung talaga bang kakain siya ng maraming papel. So, yun, babalik ko muna to. Yan, ay balik na natin. Yun. Diba? Iikot na siya pabalik at iikot punta doon. So, try muna natin ibalik to para makita natin kung meron pa ba siyang error bago natin yan i-repair. Yan. Tapos huwag niyong kalimutan ibalik to. Kasi pag nag-automatic cleaning yan, lalabas niya yung mga ink na waste. Yun. So, ito yung nabali. Yan. Diba? So, di ko muna ni-repair. Papakita ko sa inyo kung paano yan i-repair kung wala kayong spring. Yan. Switch on. Tapos, kuha tayo ng papel. Isa,
dalawa, tatlo. So, lagay natin tong tatlo. Ayan. So, ito ng tatlo. Try natin kung kakainin ba yan lahat. Kasi sa naging experience ko, pag naputol yan, mag-paper jam yan kahit walang ano doon. Walang nakabara sa ilalim. Diba? Yan. Okay na. Print tayo. Print. O, diba? Dalawa yung kinain niya. Yan, dalawa, diba? So, dalawang papel kinain niya, diba? So, at least, nag-print na siya. So, nakita natin ngayon na ang pinaka-problema niya ay yung pick-up roller sa bottom. Nabali yung spring. So, ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-repair yung spring na babalik siya sa dati na di na siya kakain ng maraming papel katulad nito, dalawa. So, mag-print pa tayo uli. Print pa tayo uli. Para makita talaga natin kung ano, kakain ba talaga siya ng maraming papel. So, yun, print. Yun, kinain niya lahat, di ba? Yan, kinain niya lahat. So, tatlo to. Isa, dalawa, tatlo. Di ba? So, yun. So, ngayon, tuturuan ko kayo, tatanggalin ko muna. Babalik ako pag natanggal ko na. Tuturuan ko kayo paano natin i-repair. So, yun. Nakuha na natin. So, itong spring na to, ay huwag nyong tapon. So, lagyan nyo lang ng oil para di siya matigas. Kahit anong oil, lagyan nyo. Ito lang. Use oil. Use oil, pero ano yun, medyo madumi. So, ito na lang gamitin nyo. Shout out sa Singher. Singher? Sabi. Lindol. May lindol. May lindol dito sa amin. Ayan, lumindol. Leakage. Relax. Relax lang. So, ang gagawin natin dito sa spring, ilabas natin dyan ng konti. Medyo matigas siya. So, hinay-hinay lang. Diba, matigas. O, yun. So, nakausli na siya. Konti. Konti lang. Dahil, yan, diba? So, itong dulo na to, yan, gawin natin katulad nito. Yan. So, kung nakikita nyo. Gagawa tayo ng konting usli dyan para dito natin yan ilagay. Dito, yan, sa may hiwa. Para mag-lock yan dyan. Diba? So, gagawa kayo ng konting curve. Yan, kung nakikita nyo. Yan, kita lang na siguro. Yan. So, yan ang gagawin natin dito. So, huwag niya kayong bibili ng bagong spring. Mahirap to hanapin. Yan. Diba? So, ganyan lang. Kunti. Diba? So, yan. Diba? So, parang binali ko lang. Kunti lang. Tapos, medyo mataas na to. Kumuha lang kayo ng ano. Ito, side cutter. Isa lang.
So, para di na kayo magpalit, di ba? Tapos, ibalik nyo kung saan siya nakaposition kanina. Yun lang. Di ba? May ano na, nakausli. Try natin kung di ba siya mataas. Try natin ilagay dito. So, medyo okay lang siguro, di ba? Yan. Di ba? So, nalagay ko na siya dyan. Dito. May hiwa, di ba? Yan. So, yun lang. Di ba? So, pag inikot nyo to, yan, di na yan maiikot dito, oh. Di ba? Sabay na, sumabay yung puti. Pag doon, puti. Yung metal dito sa loob. Yan, sasabay, di ba? Yan. Pero pag doon sa front, yan, di isa siya sabay. Yan dapat. Ibalik natin yan dito sa plastic. Yan dito. Balik natin yan dito. Yan. Diba? Nabalik na. Dapat, paikot pababa ay di siya maiikot. Pero papunta doon, maiikot yan. Yan, diba? So, dito, yan, matigas. Diba? So, ibabalik ko muna to. Pag nabalik na, so, magti-test print naman tayo. So, yun. So, ibabalik ko na lahat. Let's go. So, kung ano yung position pagkuha nyo, yun rin ang susundin nyo pagbalik. So, medyo mabilis lang to. Yan, walang kahirap-hirap yan. Yung spring, may sabitan na naman dyan. Sundan nyo lang. Yan, tapos ito, ibalik nyo. Pinaka-importante ito, waste tank. So, bago nyo itagilid yung printer, tingnan nyo muna yung waste tank kung di ba puno. Tapos, balik natin yung pinaka-ruskan niya. Ayan. Diba? So, di na natin nabuksan yung buong printer. Dahil na-troubleshoot muna tayo sa basic troubleshooting. So, yan palagi yung tinuturo ko pag paper jam yung problema. Basic troubleshooting. Gagamit muna kayo ng board. O kahit yung mga brown folder. Pwede yun, gupitin nyo lang. Switch on. Tapos, lagay tayo ng 3 papel. Diba? 3. Kaya natin. Ayan, 3 yan. 1, 2, 3. Diba? So, ilayo natin yung kamera natin para makita natin ng buo. Diba? So, test print tayo. Print. So, hawakan ko lang yung papel. Print. So, tingnan natin kung kakainin pa ba niya yung 3. So, isa na lang yung kinain, di ba? So, yung 2 na iwan. So, test print pa tayo ulit. Yan, 3 pa rin yung ginagay ko. 1, 2, 3. So, test print. Last test print natin to. Yan. O, diba? Iniwan yung 2. So, isa na lang. So, yun. So, may idea na kayo kung ang printer nyo ay kakain ng medyo maraming papel. So, may idea na kayo na may posibleng spring na bali doon sa likod. So, yung printer niya ay walang blue. So, at least mayroon yung ibang kulay. So, test pa tayo. Last testing. Yan. So, hindi lahat ng paper jam ay may foreign object sa ilalim ng
printer nyo. Meron din ganito. Yun. Yan, di ba? Dalawa iniwan. So, parehas kanina na yung dalawa ay kinain. Pagkatapos, kinain pa yung tatlo. So, another printer na naman yung napagana natin. So, masisiyahan naman ang client natin ito. Dahil nagiging okay na yung printer niya. So, yun. Don't forget to like and subscribe and click notification bell para sa mga karagdagang video na katulad nito. Yun, thank you sa panonood. Maraming salamat.